thinking mga kapatid na yung mga topics na ibinigay po sa akin, family, country living, at itong 4 na topics mga kapatid, these are all my first love sa aking ministry. Nasabi ko, Mama, payagan mo ako. Then, pinayagan niya po ako. Kagabi po ay wala ako sa breakout sa prayer band, kanina wala. In my whole life mga kapatid, ako po ay masyadong confident sa sarili at nakalimutan ko po yung confidence ng Panginoon. But this time mga kapatid, aaminin ko po sa inyo, I keep on reviewing na hindi po ako nagtitiwala sa sarili, that let God explain everything. Ako lang yung gamiting mouthpiece. So mga kapatid, ang dami kong nakakalimutan. Kaya samahan niyo po ako ha, ipanalangin niyo po ako. Anyway, let's kneel in prayer. Our kind Heavenly Father, we love to tell the good news of your Son. And we love to follow the leadings of His teachings. Samahan niyo po kami ang banal para matutunan po namin ang panukala ng langit para sa bawat isa sa amin. And we pray, dear God, na sana, O Diyos, na hindi lang namin mapakinggan ang mga mensahe ito, but above all, humble enough to obey these things that will pertain to a lifestyle that will make us head of all nations. Kung ano po yung dietary program for God's people. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, let me taste the manna in the wilderness. Practical thing po ha mga kapatid. Nung pinalabas ng Diyos sa magitan ni Moses, sa pagiging alipin po ang bayan ng Diyos, paglabas po nila, nagkaroon sila ng 2 problema. Out of so many years of being slave po doon o alipin sa Ehipto, nasanay po sila ng pagkain po ng Egyptians. At pagdating doon sa wilderness, rumiklamo sila sa Diyos. At ang unang reklamo nila, mas gusto pa nilang bumalik sa pagkaalipin at umupo sa lamesa with flesh pots. Ibig sabihin, mas gusto pa nilang maging alipin sila upang sila ay kumain ng laman ng loob. Unang problema. Pero hindi po pwede silang pabalikin. Ang ikalawang problema mga kapatid, nang hingi sila ng pagkain na kinikrave po nila. Then they were provided by God Himself quail. And there were vast diseases and sickness within the camp of Israel. Mas gusto pa nilang mamatay sila ng mas maaga kaysa makarating po sa promised land. This is found in Patriarchs and Prophets. And we're going to the promised land. At yung practical na bagay po na ito mga kapatid, inihanda ng Diyos kung ano yung pagkain papunta sa langit. And we should need to practice it now. Or maybe, we will not be walking with the maaring maging pagkakamali po ang maging bahagi ka ng 144,000. Anyway, itong pong sinasabi ko po sa inyo will be found sa ating presentation. Okay? In Psalm 139 verse 14,
Ang sabi po dyan, I will praise thee, O I am fearfully and wonderful made. Marvelous are thy works, and my soul knoweth right well. Paano po tayo ginawa? Hindi ko po ipapaliwanag sa Tagalog yung fearfully and wonderfully. Ano po yung fearfully? Ang wonderfully yata, kagilagilalas. At yung fearfully, mga kapatid, ay ano po? Nakakahanga? I don't know. Pero madali naman siguro maunawaan yan. Okay? The living organism is God's property. Take note po. Ako po ay living organism. And this is God's property. It belongs to Him by creation and by redemption. Ito'y pag-aari sa magitan ng Diyos. Naalala ko po yung awit na, now you're mine, mine, 2 times you're mine, once because I made you, and once because I bought you, now you're mine, mine, 2 times you're mine, both times cause I love you so. Nung mapariwara ang bayan ng Diyos, sa kanyang panukala, mga kapatid, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ariin tayong 2 beses. Una, by creation, at ang ikalawa po ay by redemption. Pero ang sabi po dyan, and by misuse of any of our powers, we rob God the honor to Him. Pag ito po ay ginamit natin sa walang katuturan, mga kapatid, pinakain po natin, pinagagawa natin yung mga wala pong kabuluhan dito sa living organism, we rob God. Mga kapatid, ninakawan natin ang Diyos ng honor po. Okay? Anyway, ano po yung 1 Corinthians 6:19 and 20? Ang sabi po doon, mga kapatid, alam nyo ba na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? At ang templong ito, 1 Corinthians 3:16 and 17 and 1 Corinthians 6:19 and 20. Pero yung sabi, mga kapatid, we are bought with a price sa 19 and 20. Tayo po'y binili sa isang halaga na walang iba po ang dugo ni Jesus ang ginamit na pangbayan. Beloved, I wish above all things, 3 John 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Mga kapatid, mahalaga po na maikintin po sa isip natin, mga kapatid, na tayo pong mga Kristiyano, and this is very privileged po ng mga Seventh-day Adventists. Kasi mga kapatid, sa mga non-Adventist people, ang teaching po ng health is not with the gospel. Kaya wala po silang health reform. Ipinag-iwalay po nila ang pangkatawan doon sa kahalagahan ng pangkaluluwa. Pero sabi po ni John, mga kapatid, kung paano daw natin pinapahalagahan yung usaping pangkaluluwa po, ay pahalagan din po natin yung pangkalusugan po natin. Okay? God is mindful of our health and happiness. Ang sabi po dyan, God was not unmindful of the ones of Israel. Ibig sabihin, meron po kaisipan ang Diyos para po sa ikabubuti ng kanyang bayan. At ang sabi, He said to their leader, I will rain bread from heaven for you. And whether we like it or not, the manna that is found in the wilderness, it's a different manna in our time and onwards. And directions were given that the people gather daily supply with a double amount of 6 days, that the sacred observance of the Sabbath might be maintained. This is a miracle food. Kasi pag dumampot ka ng isang bahagi,
para sa maghapon mong pagkain, pag sumobra po yung iyong dinampot, mabubulok kinabukasan. Pero pag sa araw ng Sabat po, ikaw ay dumampot ng 2 doble, mga kapatid, sapagkat yung, ano po, ang sabi po dyan, in the morning, they lay up the surface of the ground, and a small round thing, as small as hoarfrost. Tinignan ko sa dictionary po yung hoarfrost na yun eh, para siyang snow. And it was like a coriander seed, white. Alam niyo po ba yung coriander? Yung coriander, mga kapatid, nagtanim si Mrs. Nan sa Mountain View College. Kaso lang hindi namin na-preserve. Ito po ay mga buto na kung saan ito po ay, paano ba ipaliwanag yan? But anyway, mga kapatid, ang sabi po dyan, mga kapatid, ay ito po, the people called it manna. Ang manna, mga kapatid, ay binibake, niluluto, inaghahanda, maraming paraan na ginagawa. Okay? Moses said, this is the bread which the Lord hath given you to eat. At tuloy po, the people gathered the manna and found that there was an abundant supply for all. Mga kapatid, itong manna po na ito po ay, ano po? Ay pagkain sa bayan ng Diyos. At ang pagkain nito, mga kapatid, kaya nga po dinescribe na it's like a coriander, mga kapatid. It tastes, what? Wafer and honey. Pero mga kapatid, this is tastes like plant-based. Okay? The heavenly Canaan. Tuloy po tayo. But we shall have new heavens and new earth. Meron tayong bagong langit at bagong lupa. At ang sabi dyan, John saw this holy vision and said, I heard a great voice out of heaven saying, Behold ano yan? Tono? Oh, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Tuloy po. All who have been born into a heavenly family are in a special sense the brethren of our Lord. Special sense daw po, mga kapatid, na tayo po ay mga kapatid ng Diyos. In the earth made new, the redeemed will engage in what? Occupations and pleasures that brought happiness to Adam and Eve. Ano raw po yung happiness po doon? Ang occupation po nila ay trabaho. Sayang, hindi talaga pwedeng ikumpleto lahat ng and pleasures. At ang pleasures, ang occupations po, ang pleasures nila, the Eden life will believe the life in the garden, in the field. Ang sabi po ni Isaiah, mga kapatid, tayo po ay magtatanim doon at tayo rin po ang kakain. Walang mga agaw. Ibig sabihin po ng pagkain sa paraiso ng langit, mga kapatid, ay plant-based. Kaso lang, baka ang katwiran ay, kumbaga may awit po na, sa langit wala ng beer, that's why we drink it here. Mga kapatid, it's not the principle of what we're studying it now. Kasi baka isipin niyo po na kasi walang pagkain ng karne sa langit at dito palang kakain na tayo. Pero huwag po tayo mag-alala. Papaliwanagan po tayo ng salita ng Diyos. Okay? The Eden life will believe what? By life in the garden, in the field. At ang sabi po ni Isaiah, mga kapatid, yung ating mga itatanim doon, tayo rin ang kakain. At wala pong magnanakaw nito. Inulit ko po yan para ma-emphasize po yung puntong ito. Heaven is whole health. Heaven is health.
Alam niyo mga kapatid kung ano yung pangunahing dahilan kung bakit malusog po ang bayan ng Diyos? Sapagkat ang pagkain po ng langit ang ipapakain sa atin. The word health po dyan mga kapatid is katulad po siya ng health or holy. The word health, holy, and whole are one. Okay? Ang salitang health mga kapatid, katumbas po ng salitang holy o banal. Or siya po, ang ibig sabihin po niyan ay whole. Buo. Okay? God's original plan for man's diet. Let's go. Continue. God is trying to lead us back step by step to His original design, that man should subsist from the natural products of the earth. Na ang tao po ay muling ibalik sa natural na produkto ng lupa. Pero ang sabi po dyan ay step by step to His original design. Alam niyo po ano ibig sabihin ng step by step? Tayo po, habang nabubuhay dito, ay hahakbang po kakain ng pagkain na original diet hanggang tayo ay makarating sa langit. Among those who are waiting for the coming of the Lord, ano raw po daw sabi dyan? Meat eating will eventually done away. Ang sabi po sa atin ng ating mga kapatid, sa big church mga kapatid, optional man yan, council man lang yan. Huwag po tayong mag-alala kasi pag-aaralan po natin kung is this optional. Flesh will cease to form a part of their diet. At ang laman po mga kapatid ay ano po? Titigil na maging bahagi ng kanilang pagkain. Pero alam niyo mga kapatid, it was written in 1890. Hanggang ngayon mga kapatid, hindi po ito nare-realize ng marami po sa atin. Okay? We should ever keep this end in view and endeavor to work steadily and toward it. Ano raw po? Dapat isipin daw po natin, we should ever keep this end in view. Ibig sabihin, ito yung final na kahantungan ng ating kaisipan na kung saan ay dapat nating isipin at magsumikap po tayo ng mga kapatid na lumakad tayo steadily. Dahan-dahan, ngunit patuloy. In order to know that what are the best foods, we must study God's original plan for man's diet. Mga kapatid, He who created man and who understands his needs appointed Adam and his food. Sabi ng Councils on Diets, 81 paragraph 1. Kung sino man ang lumikha sa atin mga kapatid, ang Diyos namang lalala, alam niya kung ano ikabubuti natin. Okay? Behold, He said, I have given you every herb yielding seed, and every tree in which is the fruit of the tree yielding seed. To you it shall be for food. At nung magkasala po si Eva at Adan mga kapatid, nung lumabas sila sa garden, it was added po yung gulay. Okay? Upon leaving Eden to gain his livelihood by tilling the earth under the curse of sin, man received his permission to eat also the herb of the field. Ayan, dinagdag po. Genesis 3:18 po, hindi ko nalagay po dyan. No? And I'm happy to announce, kami pong mga medical missionaries na tinuturuan ng Panginoon, ako po ay masaya na nakapag-asawa po ako ng isang nutritionist. And dumating po sa point na nag-full-time po kami na medical missionary. At ito mga kapatid, yung herb of the field,
Pagdating po sa new heaven and new earth, wala na po ulit yan. At nakita po namin yung the herb of the field, mga kapatid, is ibinigay ng Diyos, paglabas nila sa Garden of Eden, ang herb of the field, mga kapatid, is isa sa pinaka-epektibong paraan ng kagalingan ng mga karamdaman sa lupang ito. Si Ate Aiza, nasan ba? Ay, nasa mga bata. Meron po kaming tinatawag na power drink or power juice. Power drink or power juice. At ito po, pag sinabi pong power drink or power juice, alam niyo mga kapatid, ang nakakatuwa, cleansing program, ang gusto ng marami po, yung mga apple juice, mango juice, pero pag sinabing power drink, mga kapatid, never it will become sweeter and tastier. Ano po? This is the most powerful drinks that ever given to man. At alam niyo mga kapatid, today, children are no longer enjoy eating vegetables, any kind of vegetables, ayaw nilang kainin. Pero I'm happy na sabihin ko sa inyo, yung mga anak ko po, especially si Edson, pag kayo po ay nasa hapag po namin, ay mag-i-enjoy kayo na talagang hinuhugasan lang po yung, ano yun, yung sibujing, hindi ko alam, yung parang sibuyas na maliliit, mga dahon. Hindi na po yan tinitimpla, hindi na sinasalad. Basta huhugasan yan, tapos kinakain po namin. Okay? Tuloy po tayo. Kaya nga mga kapatid, maraming mga tao na nagkakaroon ng maraming karamdaman because they neglect to eat herbs. Yan po yung totoo. Tuloy? Grains, fruits, nuts, and vegetables, and vegetables constitute what? The diet chosen for us by our Creator God. Mga kapatid, these foods prepared is as simple and natural, a manner as possible, are the most helpful in nourishing. Kaso lang, nakakatokso yung mga niluluto nila dyan. Pero ang sarap bumalik, namimiss ko na po yung mga simple po talaga. And actually po, pag sinasabing mga simple mga kapatid, hindi niluluto. Sinasalad po yan. Okay? They impart a strength, a power of endurance, and a vigor of intellect. Ano raw po? Sila po ay nagbibigay ng lakas ng kaisipan at tatag, endurance, at ano raw po? A vigor of intellect that are not afforded by a more complex and what? Stimulating diet. Hindi ko po na-underline yung word na stimulating. Ang problema po ng sanglibutan ngayon, especially with little children, they are highly, sila po ay mahilig sa ano po, matatamis, maaalat, hanggang sa maanghang, lahat po ng stimulating. Okay? God gave our first parents the food that He designed that the race should eat. Okay? Siya po ang nagbigay nito para sa atin. It was contrary to His plan to have, the life of any creature be taken. Kung meron po sa atin dito mga kapatid, na tayo mismo po yung kumakatay ng manok, ng baka, ng kambing, pato. Bakit may hinalo niyo yung pato? Pero definitely mga kapatid, wala pong namamatay.
Okay? It was contrary to his plan to have a life of any creature, and there was no death in Eden. We're going to Promised Land, and we need to practice it. There was no death in Eden. Tuloy po, the fruit of the trees in the garden was the food for man's wants required. Wow. Tuloy po, the Lord intends to bring His people back to live against simple fruits, vegetables, and grains. And God provided fruit in its natural pace for our first parents. Ibabalik po ng Diyos. Kasi ito po yung kanilang original po na pagkain. At ang sabi diyan, God is working in behalf of His people. He does not desire them to be without resources. Mga kapatid, ang topic ko po ngayon, at yung topic ko nung nakaraan, isa-summarize ko po bukas yan. Kasi mga kapatid, He does not desire them to be without resources. Alam niyo po kung anong summary po ng country living po. Tuloy po tayo. He is bringing them back to the diet originally given to man. Their diet is consists of the foods made from the materials He has provided. And the materials principally used to these foods will be fruits, grains, and nuts, but various roots will be also used, pati po yung mga root crops. Okay? Again and again, I have shown that God is bringing His people back to His original design. That is not to subsist from the flesh of dead animals. Very clear po. Binanggit po dyan yung dead animals. He would have us teach people a better way. Alam niyo mga kapatid, habang pinag-aaralan ko po ito, sabi ko, gusto ko po yung better way. Ito po yung Genesis 1:29. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of the face upon all the earth, and every tree and which is the fruit of the tree yielding seed to you, it shall be for meat. Take note po, if meat is disregarded, ano raw po? If the taste is not educated in that direction, if a liking for fruits and grains is encouraged, it will soon be as God in the beginning designed it should be. Yung speaker kahapon na ibabalik ng Diyos ang 15-foot high na buhay sa langit. Ayan o, it will soon be as God in the beginning designed it should be. At sinabi ni Ellen White na si Eve is a little lower than his husband. No meat will be used by his people. Very clear po yan. At ang sabi po dyan, if ever there was a time when the diet should be of what? Of the most simple kind. Kailan daw po? Hindi po ito nabasa at hindi po ito napag-aaralan ng marami. At kanina po naunawaan ko doon sa presentation ni Kuya Alan. Kung papaanong pinatay ang mga propeta sa Old Testament, ni-reject, it will be rejected it again and again in our time. Very clear, sabi ko, nagtitinginan na lang kami ni Sir Darin. Pero nauna na po yung kanyang ginawa ng marami po na ang kanyang bayan is the house of dogs. Big Y.
Ang sabi po dyan, mga kapatid, Review and Herald, May 27, 1902, last day events, 82 paragraph 1. Let's read. There are those who ought to be awake to the danger of meat eating, who are still eating the flesh of animals, thus endangering the physical, mental, and spiritual health. Ano raw po? Ang patuloy na pagkain po ng laman, mga kapatid, at iba pang mga stimulating kinds of foods ay magiging dahilan na magiging mapanganib po o kapanganiban. Babasahin na po yun. Magiging mapanganib po sa ating physical, mental, and spiritual health. At ang sabi dyan, mga kapatid, I tell you, ang sabi po rito, ano raw po? Many who are now only half converted on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. Kasi umalis sa bayan sa lista. Mga kapatid, nakakalungkot po. Hindi po tayo makakapagpatuloy sa paglakad. Alam niyo po yung 144,000? Ito po yung mga pinapangarap po nila. No? To walk with God or to walk with them. The first great temptations, mga kapatid, I need you to understand this point. With Christ as with the holy pair in Eden, appetite was the ground of the first what? Great temptation. Kung pag-aaralan po natin ang chapter 12 ng Desire of Ages, mga kapatid, hindi po ang temptation ay in any order. Ibig sabihin, the Son of God, just like the first Adam, and He is the second Adam, mga kapatid, nung tinukso po sa wilderness si Jesus, mga kapatid, inuna kagad, tuwang-tuwa si Satan na nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Sapagkat alam niya kung anong gagamitin ng tukso in the wilderness at siya'y nag-fasting ng 40 days and 40 nights. At pagkatapos mga kapatid, nung in-approach niya po si Jesus, ang sinagot sa kanya mga kapatid na ano po, mamayang mababasa natin. Pero ang sabi dyan mga kapatid, yung tukso po, ang tukso mga kapatid, first, second, and third temptation is, ang sabi mga kapatid, the first temptation ay ano po, dapat mapanagumpayan upang sumunod po ay ang ikalawa at katlo ay mapanagumpayan. Ganun po yung order po niyan sa chapter 12 ng Desire of Ages. But the appetite, mga kapatid, was the ground of the first great temptation. Yung second temptation at third temptation, hindi po binanggit na great temptation. At ang sabi dyan, mga kapatid, just where the ruin began, the work of our redemption must begin. Kung saan na po unang nahulog si Adan, mga kapatid, ibabangon tayo ng Diyos. Our redemption must begin. Alam niyo, nung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, oh God, napakahalagang pag-aralan pong mabuti. Okay? And by the indulgence of appetite, Adam fell. So by the denial of appetite, Christ must overcome. Kinakailangan pong mag-overcome po ng ating Panginoong Yesus kung saan nahulog po si Adan ng unang pangdaraya. Ang sabi diyan, ano raw po? If thou be the, and when he fasted for 40 days and 40 nights, he was afterward 100. Gutom na gutom. At ang sabi nga po, mga kapatid, ng Desire of Ages, yung kanyang mukha ay hindi po yung kanyang mukha, mga kapatid, ay talagang yung kumbaga haggard. And when the temper came to him, he said, if thou be the Son of God, command these stones be made bread. At ang sabi niyan, mga kapatid, but he answered and said, let's read, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Mga kapatid, sa time of trouble,
lahat po ng nakatira sa syudad at ma-lockdown, hindi po sila makabibili at makapagbibili. At ang bayan ng Diyos na nasa country living, mga kapatid, meron silang mga itinanim. Ang sabi yan, mga kapatid, kung dumating man ang subukan ng pananampalataya, hindi lamang po sa salita, hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, pero sa mga salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Self-indulgence had increased the power of the appetites and passion. Take note po itong part na to. Let's read. From the time of Adam and to Christ, self-indulgence had increased the power of the appetites and passion until they had almost unlimited control. Hanggang sa panahon ni Jesus. At pagdating po, mga kapatid, doon sa unahan, ang sabi dyan, thus men had become debased and diseased, and of themselves, it was impossible for them to overcome. Napaka-imposible pong ma-overcome, mga kapatid, yung ano po. In man's behalf, Christ conquered by enduring the severest test. Inulit po yung salita. Alam niyo, mga kapatid, nung pinag-aaralan ko kanina ito, nung isa pang araw, sabi ko, ang sarap mga kapatid na lumakad sa palatuntunan ng Diyos. Ang sabi diyan, for our sake, ano raw po? He exercised a self-control stronger than hunger or death. Gutom na gutom yung Panginoon, pero hindi po siya nagpatukso. No? Self-control stronger than hunger or death. At ang sabi diyan, and it is this first victory wherein both other issues then enter into all conflicts with the powers of darkness. Mga kapatid, I encourage you. At yung sarili ko rin. Yung appetite, mga kapatid, is not a small issue o a small matter. Ang ganda, no? Yung unang pagtagumpay at lahat ng issues ng buhay. Okay? Sabi po dyan, 1 Corinthians 10:31, therefore, whether you eat or drink and whatsoever you do all to the glory of God. Ibig sabihin po, meron tayong kinakain at meron tayong iniinom at lahat po ng ating ginagawa, gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yan po, kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. And this is the conclusion po ng whole matters. Pasensya na po kayo, dadaling ko po kayo sa kahalagahan po ng isang pamilya. Sabi po dyan, Deuteronomy 30:19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both thou and thy seed may live. Andito yung buhay, kamatayan, pagpapalat, sumpa. Pero ang sabi po ng Panginoon, piliin mo yung buhay. At ang sabi diyan, kapag tayo po ng mga magulang higit sa lahat, that both thou and thy seed may live, upang ang ating lahi ay mabuhay. Sabi po, sarili ko po itong salita. Sabi niyan, help by all means, healthcare that will begin at home. Amen? And the community where people live and work. Sarili ko po yan dyan. Every man is a guardian of his own health and the health of his loved ones in the family. Ang bawat isa po ay tagapagbantay ng kanyang sariling kalusugan at sila po ay magiging tagapagbantay din ng kanilang mga mahal sa buhay. Tama? At ang sabi dyan, train up a child in the way he should go.
Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. Yung word na training, mga kapatid, ginamit yan ni Ellen White sa child guidance. Kaso lang, hindi ko na nailagay. Nang sabi, mga kapatid, first lesson that the children should learn is what? The law of cause and effect. Na kung ano yung pumapasok, alam ay dapat malaman kung ano yung magiging outcome. Ang sabi dyan, at the same time said the Lord, will I be the God of families of Israel and they shall be my people? Ako ba ang magiging Diyos ng tahanan ng Israel at sila ay magiging aking bayan? Kasi mga kapatid, begin health education early. Ang sabi dyan, the first study of the young should be know to themselves how to keep their bodies in health. Ano raw po? The first study of the young should be know themselves and how to keep their bodies in health. Ang una pong dapat maintindihan ng ating mga anak, mga kapatid, habang sila'y lumalaki, kung paano iingatan ng kanilang sariling kalusugan. At ang sabi diyan, teach your children to study from cause and effect. Show them that if they violate the laws of their being, ipakita daw sa ating mga anak, mga kapatid, na kapag sila ay sumalangsang sa batas ng kalusugan, they must pay the penalty and suffering this. Pagbabayaran po nila ang kanilang mga practices po. Nga pala, bakit po mga bata? Gusto po ng Panginoon, mga kapatid, ay foundational po. Magiging tatay, magiging nanay kayo. Kami po ay medyo nakahabol ng konti. Sabi po dyan, helpful living must be made, what? A family matter. Nakakatawa po, no? Ang Diyos ngayon po ay specifically na nanawagan po sa mga pamitahanan natin. Home health education, anong sabi po dyan? Ito na po. Regularity should be the rule in all habits of children. Tama po yung ginagawa po ni Aisa na meron pong regularity. Sa amin din po ay meron pong nakalagay po doon na whiteboard at meron pong pagkagising sa umaga hanggang sa pagtulog po ay regular po ang mga ginagawa ng mga bata. Maliban lamang po pag wala kami at meron po mga ginagawa. Mothers make a great mistake in permitting them to eat what? Between meals. Take note po ha, patapos na po tayo. Great mistake daw po ng isang ina na pahintulutan ang mga anak ay kumain ng between meals. At ang sabi diyan, the stomach becomes deranged o sira by his practice and the foundation is laid in the future suffering. Alam niyo mga kapatid, dumadami po ang mga bata. Anyway, ayon po sa pag-aaral namin, sa luma at bagong tipan, bihira ang namamatay na bata o situational po na namamatay ang bata kaysa sa matanda. Sa Old and New Testament, especially sa Old Testament, mga kapatid, unang namamatay ang matanda bago sa bata. But today, mga kapatid, yung mga dialysis, yung mga cancer yung mga dinadialysis, mga may cancer na yan, ngayon po ay sakit ng napakaraming mga kabataan na yun. It's getting younger and younger and younger that the children are suffering. Okay? Children are permitted to indulge their taste freely to eat in all hours. Yan, between meals daw. At ang sabi dyan, the digestive organs, like a meal, na ang digestive organ daw po ay katulad po ng ano po? Ano nga yung meal? Gilingan. Naglo-loading po ako. Which is continually kept running. Becoming feebled, magiging mahina. Vital force is called from the brain to aid the stomach in its overwork. And thus, the mental powers are weakened. Mga kapatid, ito po
wining po ng Diyos na ang mga bata, mga kapatid, ay poor mentally. The another stimulation and where the vital force make the children, what? Ano raw po yung magiging resulta? Nervyoso, impatient of restraint, self-willed and irritable. Pag sinabi po ng impatient of restraint, mga kapatid, yung mga kabataan ngayon ay hindi pwedeng tumanggap ng mga payo. At ang sabi dyan, self-willed. Kung ano yung gusto nila, nangyayari. At irritable sila. Ulit po tayo. Their fretfulness may have been caused by unwholesome food. Still undigested. Bakit po? Bakit undigested? Kasi between meals. But the mother feels that she cannot find time to reason upon the matter and correct her injurious management. Neither she can stop to soothe their impatient worrying. At ang nangyari po, she gives a little supper or a piece of cake or some other dainty quiet them. But this only increases the evil. Alam niyo po yung mga... Anong tawag po dyan? Nung maliit pa? Hyperactive. Pero meron pong solusyon ng sanglibutan dyan. Bigyan niyo po ng phone, tatahimik. Pero pag walang phone, ganun na naman po. Ang hyperactive na kapatid, according sa science, is a sign of sick or diseased child. At ang ginagawa po ng nanay, sabi po na Ellen White, ay para tumahimik at kasi wala pang cellphone nun eh. Bigyan po daw ng cake. But it only increases the evil. Some mothers will, in their anxiety to do great amount of work, get wrought up into such nervous states that they may more irritable than the children. Mga kapatid, ano po yung nangyayari doon sa mga nanay na hindi mapigilan yung mga bata? Sila po yung magkagalit sa siguro. Pero ngayon may solusyon, mga nanay. Suggestion lang naman, bigyan nyo ng phone. Pero pag walang phone, mga kapatid na hawak, mas worse pang mangyayari sa kanila. By scolding and even blows, they try to terrify the little ones into quietude. Pero ang malungkot po na ito na. Mothers often complain to the delicate health of their children and consult their physician. Nag-iisip yung ano, bakit ba mas akitin yung aking mga anak? At ang sabi, if they would be exercise a little common sense, they would see that the trouble is caused by an errors in diet. Between meals po. Between meals po. Ang pinaka-worst po ngayon sa kalagayan natin, mga kapatid, is this. Ngayon ha, especially sa city. Ang rice cooker, mga kapatid, ay laging naka-on. At walang regularity ng meal times, breakfast, lunch, and dinner. Kung kailan lang po sila gutom, o order sila ng ulam. Brum, tok-tok. At lahat po ng pagkain na mabibili po, maliban na lamang po sa vegetarian, pero wala rin ako marirecommend ng vegetarian po. Maliban sa Seventh-day Adventist po. Ang hinahabol po ng mga pagkain sa labas, mga kapatid, is yung ang panglasa po natin. Okay? If they would be exercise a little common sense, ang dahilan po pala ng napakaraming karamdaman ngayon. Meron pong tinapalan si Mrs. ng breast cancer na 18 years old. Medyo bata pa. Pero 13, 12 mga kapatid, dinadialysis na sila. Meron po kaming dalawang mag-asawang nurse na kapitbahay na sa Davao, mga kapatid. Ilang buwan nang palabas-pasok po sa hospital ang kanyang anak. Naging bahay po ang hospital. What kind of diet we Filipinos parents are adopting today? SAL diet. Standard American diet. Sabi po dyan, high in fat, high in protein, low in fiber, and low in nutrients.
At ang sabi po dyan, ito po yung mga pagkain na dapat pong iwasan natin. This is highly stimulating kinds of food. Fatty foods. Mga cholesterol-forming foods. Oily foods, hydrogenated oil. Yung paggamit po ng malimit na mantika. Ginisa, pinirito mga kapatid. Sweetened foods, sugar-coated, refined sugar-coated foods. Napakarami po niyan. Salty foods mga kapatid. Okay? Uy, laki. Sarap. Caffeinated foods. Mga kapatid, mataas po ang caffeine po ng maraming mga chocolates. Okay? Ang sabi po sa atin ng Panginoon, sa mga magulang po, set a guard over the appetite. Teach your children by what? By example as well as, hindi ko na-highlight pala to, by precept to use simple foods. Ano raw po? Set an example. Ipakita natin mga kapatid yung example. Thank you very much. At by precept and example, pag sinabi pong precept mga kapatid, ano raw po? Hindi po natin sila didisiplinahin o ituturo sa kanila sa pamagitan po ng pagkain lamang, kundi sabihin natin sa ating mga anak, anak, pag kumain ka niyan, magkakasakit ka. Should they, parents, pamper the appetite until it gets the mastery and expect to restrain the children? Ano raw po, mga magulang, ipapamper ba natin yung kanilang appetite hanggang dumating na maging master ito o maging second nature nila, kumbaga, ay ano raw po, at sabihin natin i-restrain ng mga kabataan, ang sabi dyan ni Ellen White, no. Temperance and self-control should be taught from what? Nang gumagapang pa po sila. Ako po itong tuwa nung nag-aaral nito. Kasi hindi ko naman naintindihan ito dati nung gumagapang pa. Pero mga kapatid, it's a good thing talaga na mag-aral. Okay? Upon the mother must rest the responsibility of this work. Yes. Pero, meron pong maganda. Ang sabi dyan, yet the mother's responsibility is heavy one and should have a constant aid by the father. Oh! Ang problema mga kapatid, kapag hindi magkasundo ang tatay at nanay. At ang tatay mga kapatid ay mahilig sa stimulating kinds of foods, kaya bigay ng bigay at namumblema naman yung nanay. At ang problema siguro, either yung tatay po, yung gusto ng stricto, pero yung nanay, children with training in eating are. Yung ano po, yung training daw po ng healthy diet po, ibig sabihin yan. Sabi po dyan, let's read. Children reared, trained in a helpful way are much more what? Easily controlled than those who are indulged in eating everything in their appetite craves in all times. Mas madali daw pong makontrol ang mga bata na simple po yung pagkain kaysa doon mga kapatid na kung ano po yung pinapakain natin. They are usually what ano po? We're cheerful, contented and healthy. Masayahin po sila, kontento at masaya. At siyempre malusog. At ang sabi dyan, even the most stubborn, passionate, and wayward become what? Ibig sabihin mga kapatid, may chance pa. Meron pong pagkakataon pa mga kapatid na subukan po nating ipakita at ituro sa mga bata by present example is ipakain sa kanila, ipaliwanag sa kanila na pag kumain sila nito, ganito mangyari. Ang sabi dyan, submissive, patient, and what? Possess of self-control. And by persistently following up this order of diet, ano raw po? United with a firm but kind management in regard to other matters. Ibig sabihin,
everything follows. Susunod lang po yung iba. Mga kapatid, ano po? Nananawagan po yung Diyos sa atin ngayon. Habang pinag-aaralan ko ito, mga kapatid, sabi ko, I need to go back sa bahay. No? That's why in closing, except the Lord build the house, they labor in vain and build it. Mga kapatid, ang Diyos po ba ang nagtayo ng sambahayan na siya yung nasusunod hindi lamang po sa pagsamba, sa mga binabasa, sa mga ginagawa, higit sa lahat sa kinakain. Our work for Christ is to begin with the family in the home. Itinuturo po ba natin sa ating tahanan? Ipinapakita yung original diet? Their own household is the first missionary field in which parents are required to labor. Kaya mga kapatid, natatouch po talaga ako. Uunahin ko muna mga kapatid yung aking mga anak at asawa. Amen? At ang sabi dyan, there is no missionary field more important than this. Walang ibang napakahalagang missionary field is my family. And there is a sure help. Sabi dyan, Christian parents, be true your trust. Katulad po ng presentation kahapon, pagtiwalaan po nating sundan ang palatuntunan ng Diyos sa kanyang pong dietary program sa kanyang bayan within our family, mga kapatid, sapagkat ang pangako ng Diyos is ano po, God will help you. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Magandang umaga po sa lahat.